Are you planning for Hanoi? Dito sa St. Joseph Cathedral na to. Oh. Combo Obama. Please cover your shoulders. Wanna say hi? And then ito, mahilig sa kape yung mga what? Zunando. Hindi ako makapamit. Ito yung ginamit. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So ngayon is nasa Hanoi Old Quarters na tayo. And nasa harapan natin is Memory Central Hotel and Spa. So guys, sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung 5 tourist spots dito sa Hanoi. So tara guys, samahan nyo ako, i-explore natin itong lugar na to. Let's go! Hi guys, andito na pala tayo ngayon sa sikat na kainan dito ng Bun Cha, dito sa Hanoi, Vietnam, which is ang Bun Cha Huong Lien. So guys, bibigyan ko muna kayo ng konting trivia about dito sa place na to. So basically guys, kung kilala nyo si former President Barack Obama, nung pumunta siya ng Vietnam noong 2016, dito siya kumain sa store na to ng Bun Cha. Etong store na to guys is pinangalanan sa kanya ng Bun Cha Obama. So ito muna ang gagawin natin bago tayo pumunta sa mga iba't ibang places dito sa Hanoi, kasi anong oras na hindi pa ako kumakain. So time check guys, it's currently 2:44 PM Vietnam time. So tara guys, tingnan na natin kung masarap nga ba dito at kung ano yung mga ino-offer nila na pagkain dito sa Bun Cha Huong Lien. Tayo dito sa second floor. Ay, actually meron na dito. Meron na ba dito? Kaso puno na. Sige, doon na lang tayo sa taas. Meron pa akyatan guys. Ayan. So dito tayo sa taas. Yan, medyo masikip lang guys ha, yung pag-akyat. Pero marami sila oh. Dito tayo. Dito yung available. Okay. Hello. One. Okay, here. Dito tayo mabuo. Okay guys, ngayon umorder na tayo dito ng Bun Cha sa Huong Lien. So ito yung mga menu niya tsaka yung mga prices. So i-post nyo na lang guys para makita nyo. Ito, Combo Obama worth 130,000 Vietnamese dong. So meron na siyang Bun Cha fried seafood roll, and meron din siyang kasamang beer. Pero ito, pwede nyo rin to i-try guys. Bun Cha lang. Ayan, 60,000. Ito, fried spring roll, 40,000. Oh, may pork skewer, 25,000. And then ayan yung mga, I think mga add-ons. Ayan guys, so i-post nyo na lang. And ito yung drinks nila. Ayan si Barack Obama guys, oh. Diba? Ang former president ng United States of America. So ngayon guys, ang orderin natin, hindi naman kasi ako umiinom ng alak, hindi ako umiinom ng beer. Magbubun Cha lang tayo, tapos isang pork skewer, and then siguro yung drinks, ano na lang, green tea. So green tea na lang ang iinumin natin. So, ayun, yun yung orderin natin. So, i-update ko na lang ulit kayo guys kung magkano yung bill natin. But, as far as I can see here, mura siya. Mura siya compared dun sa Sapa. Update ko lang pala kayo. Ngayon ko lang napansin, nasa likod pala natin yung pinagkainan mismo ni Barack Obama. Tapos yung isa pang tao guys, hindi ko nakilala yun eh. Pero, yung pinaggamitan na plate, na chopstick, tapos yung kutsara, nandito sa likod natin guys. So ayun o. So ipapakita ko sa inyo na mabilis. Ito guys, ito yung ginamit na plate, chopstick, tapos yung mga condiments, yung mga sauces, pati tissue guys na preserve nila. Ito yung ginamit ni Barack Obama guys. Ayun o. Yan. So ayan siya guys.
Kaya tingnan nyo kung mapapansin nyo, nakasealed siya sa isang box. Pati yung upuan. Hala, pati yung upuan. Oh my God, pati yung upuan guys. Oh. Ayan oh, look. Diba? Kumbaga parang naka-enclose siya. And of course, Michelin din sila ng 2023 at dumating na yung food natin. So, ang galing guys, hindi ko napansin. Sorry naman. So, ayan, nasa likod na pala natin. Ayan. Kung ako sa inyo para ma-experience nyo rin, siguro pumunta kayo dito para ano lang, for the experience. And then syempre, let's see, mamaya sasabihin ko sa inyo kung masarap ba yung food or what, okay? Yun guys, tapos na tayo kumain dito sa Buncha Huong Lien. Ang total pala ng bill natin guys is 108,000 Vietnamese dong. So parang wala pang 200 pesos, ganyan, or 190, something like that. So ayun guys, sa taste naman niya, siguro sa mga nakapag-Vietnam na, for me, normal na buncha lang siya. But siguro ang binabayaran dito or kung bakit siya sikat dahil dun sa pumunta si President or former President Barack Obama. But it was a good experience na rin kasi nakita ko kung saan mo po si Obama, ganyan, kung ano yung mga ginamit niyang plate. And kung i-recommend ko ba to? Yes guys, i-recommend ko to sa inyo, lalo na sa mga gustong matry yung buncha ng Vietnam. So ayan guys, pumunta rin kayo dito. Ilalagay ko na lang yung link sa baba, yung address, para at least madali nyo na lang hanapin sa Google. So ayun guys, proceed na tayo sa next destination. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa St. Joseph Cathedral dito sa Hanoi. Ito yung itsura niya guys. Yeah, look at the church. Wow, ang ganda. Bibigyan ko lang kayo ng konting idea dito sa church na to. So basically guys, etong church na to is oldest church here in Hanoi. So tinayo to noong 1886 during French colonial times. So mga French pa yung nag-build netong church na to. Ayan guys. Pakita ko lang din yung vicinity netong cathedral. Ayan. So puno ng mga coffee shops, ng mga kainan. And then andyan din si Mama Mary. And kung makikita nyo, ang daming turista oh. Ang daming mga nagpapapicture. Ayan, so sa gilid may mga coffee shop. Isa to guys, sa pwede nyong puntahan kapag pumunta kayo ng Hanoi kasi tourist spot siya. So talagang gawang-gawa ng ng European, no? Yung church. But anyway, magpipicture muna ako dito and then proceed na tayo sa next destination. Ayun guys, from St. Cathedral, nilalakad na lang natin papunta sa susunod natin destination, which is ang The Note Coffee. So yes guys, kasi from Cathedral, pag nilakad mo mga 5 minutes lang, so nag-decide na ako lakarin na lang kaysa mag-grab bike pa. But habang naglalakad tayo guys, may share ako sa inyo. Alam nyo ba, sa Sapa, walang grab bike, puro grab car. Pero dito meron mga bike tsaka car. Pero dun sa sa Sapa wala guys. So just to heads up lang ha, para kapag pumunta din kayo ng Sapa tapos gusto niyo mag grab bike, wala po. Ang meron lang is grab car. And then kapag sa Hanoi tsaka Ho Chi Minh, meron parehas. And ayun, hindi talaga siya nagkakalayo guys, kasi di ba pumunta na tayo ng Vietnam before, nag Ho Chi Minh na tayo, ganto rin siya. Gusto ko yung lugar talaga dito sa Vietnam, kasi alam mo yun, puno, andun pa rin yung nature, andun pa rin yung mga puno, hindi natatanggal, di ba? Kaya hindi siya masyadong mainit. So ayan guys, papakita ko sa inyo yung street of Old Quarter. O diba? Ang daming mga kapunuan, daming mga motorsiklo, and of course marami din dito mga spa. So kung gusto nyo mag spa sa last day nyo, mag-avail kayo. And guys, yung temperature pala medyo mainit ha. Okay guys, after 5 minutes na paglalakad, narating na natin ang The Note Coffee. Eto siya guys. Yan, ayun yung itsura nya. So tara guys, puntahan na natin to and pasukin natin yung loob kung ano nga ba yung mga makikita dito. Okay, mukhang kailangan natin tumawid guys. So again, grabe ang tawiran dito. Wait lang ah. Okay. Hi. Xin chào. One.
go up. Oh, okay. All right. You can see our menu here. Okay, so this is the menu? Yeah, right. Okay, so what's your bestseller here? We have coconut coffee and salted coffee is better every day. Salted coffee? Okay, so one salted coffee. Do you want to try some crack? No, that's good. Okay, you're ready sign and go up. I need to pay first? Yeah, right. Okay. Alright. So, ito yung packet ng The Note Coffee, guys. Medyo matarik na naman yung hagdanan. So, be careful. Oh, nice. Walang tao dito, pero doon tayo sa pinakataas. Okay. Ayan, guys. Ang daming, sorry. Ang daming mga notes. Kasi nga, The Note Coffee. Hello. Okay, let's go up. Sa pinakataas. Pero feeling ko, baka wala din pwesto doon. Sige, tignan natin sa taas. Pagod. Pagkakyat. Wala nga pwesto, guys. Ayan. So ito yung itsura niya. Kaso wala nang pwesto. So I think sa baba na lang tayo. At least nakita nyo na yung itsura ng third, second, and first floor. So tara. So nandito tayo ngayon sa first floor. I think second floor pala, sorry. Second floor, and wala tayo dun, wala kasi pwesto dun sa third tsaka fourth floor. So dito na lang tayo sa second floor. So ayan, kung makikita nyo, etong coffee shop na to is puno ng mga notes. So pwede kayo magdikit dyan ng mga notes, yung mga gusto nyo sabihin, ganyan. And ang in-order pala natin, guys, is salted coffee. Yun, na nagkakahalagang 65,000 Vietnamese dong. So ayan, medyo mainit lang dito, guys, ha, kasi kulob siya eh. Tingnan mo, papakita ko sa inyo. Ayan, tapos may electric fan lang. Ayan. Mamaya, guys, pagkatapos natin uminom dito is magdidikit din tayo ng mga notes dito sa second floor area. And ayun, you must visit this kasi kakaiba siya, unique, sobrang creative nung coffee shop na to. So ang galing, no? Punong-puno sila ng mga notes. Pero alam mo yun, iniisip ko, ano kaya yung itsura nung time na kakabukas lang? So, ibig sabihin talagang blank lang siya, no? Wala pa masyadong notes. Pero ngayon, no? Look. O, diba? Punong-puno na ng notes. Ayun, guys. Inom muna ako dito and then update ko na lang ulit kayo sa susunod nating destination. Hi, guys. Tapos na tayo sa The Note Coffee. Andito lang siya, guys. Ayan, sa area na yan. Ngayon, pumunta naman tayo sa Hoan Kiem Lake. Ito siya, guys. Isa rin tong sikat na tourist spot dito sa Hanoi, Vietnam. So basically, guys, itong lake na to is tourist spot din na kung saan mga nagchichill yung mga tao, yung mga turista, mga naglalakad, ganyan. O, diba? Ang ganda. Sa kalagitnaan ng isang syudad ay may matatagpuan na isang lake dito sa Hanoi, Vietnam. So ito, bisitahin nyo lang to kasi napakalapit lang niya, parang nasa center siya mismo ng Hanoi. And kung makikita nyo, guys, ipapakita ko sa inyo, ayan lang yung The Note Coffee. And then konting kembot lang, ayan na. Andiyan na kaagad tayo sa Hoan Kiem Lake or Lake of the Returned Sword. And ito, guys, pwede nyo rin pala to itry na tour, yung Hanoi City Tour. So basically, ginawa na rin natin yan sa Ho Chi Minh na kung saan iikutin kayo sa buong Hanoi, tapos madadaanan nyo na yung mga lahat ng tourist spots dito sa Hanoi, Vietnam. Itatry na lang natin yan sa susunod kasi limited lang yung time natin dito sa Hanoi. Siguro kapag bumalik tayo dito, tsaka natin i-explore. So I think, guys, yun lang. Proceed na tayo sa next destination. Wanna say hi? Hi. What's your name? My name is Tung. Tung. Yeah, Tung. Tung. Yeah. Guys, si Tung, Grab driver. Hello. Yeah, have good trip. Yeah. Thank you. Bye-bye. Ang next destination natin is ang Pagoda. So, ito yung entrance niya. And hindi ko alam, guys, kung meron ditong entrance fee.
Guys, unfortunately, sarado na. Tingnan nyo natin yung oras. Time check. 4:57 na. Sarado na yung pagoda, guys. Ayan. Tignan nyo na lang to, guys. Please cover your shoulders and do not wear shorts in the pagoda. So, ayan, tignan nyo na lang yan. Unfortunately, yung pagoda is closed na, guys. Hindi na tayo pinapapasok. Ano ba yan? Na-late tayo. Wala, sarado na, guys, eh. Hindi ko alam kung anong oras nagsasarado tong pagoda, pero hindi na nagpapapasok si kuya. Hi guys, andito na tayo ngayon sa Lotte Mall, Westlake, Hanoi. Ayan siya. Anong ginagawa natin dito? Ano pa? Para bumili ng sandamakmak na kape na pasalubong sa bahay. Kasi yung mother tsaka father ko mahilig sa kape, so tara, bilhan natin sila dito ng napakaraming kape dito sa Lotte Mall, Westlake, Hanoi. Anyway, tara guys, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pasukan na natin to at bumili na tayo ng mga kape dito sa Lotte Mall. Let's go! Mga branded pala yung nandito. So, ang target natin, hindi naman tayo bibili ng mga ganyan. So, ang target natin guys is sa grocery. Kaso, asan dito yung grocery guys? Hindi ko makita. Ang lawak niya, ayun guys, tingnan niyo yung itsura ng mall na to. Ang laki So saan natin nahanapin? Sige na nga, magtanong na tayo para hindi na tayo mahirapan. Ito kay ate. Hi, Xin Chao. Excuse me, where's the Lotte Mart? The grocery? Here? Okay, thank you. Okay. Buti na lang, tinulungan tayo ni ate. Uy! Malalaglag pa tayo nang wala sa oras eh. Papunta na tayo dun sa grocery na kung saan bilihan ng mga pagkain, mga kape, and stuff, ganyan. So, bababa tayo. Bababa lang kayo guys ng isang beses ha. Ito na! Wow! So, isang beses lang pala. So, ito siya guys. Yung itsura niya. May Highlands Coffee din dyan Lotte Mart! Yun! Kuha muna tayo ng cart. Kasi for sure, kakailanganin natin to. Let's go! Okay. So, tara guys. Let the shopping begin. Okay guys, nakapasok na tayo ng market. So, ang unang-una nating tatargetin is mga kape. So, asan dito yung mga kape guys? Ano yan? 18,500. Ano siya? Parang tinapay. So yan, 18,500 lang guys. Pero hindi yan yung pakay natin. Kasi ang mga pakay natin dito is mga kape. Yan. Let's go! Ay, may pinapabili pala yung kuya ko. Yung beans na kape. Sana may makita tayo dito na beans. Ito ba yun? Ayun, ito na yung mga section ng kape. Guys, nakita ko na. So, ito guys, yung mga kape. Ano ba bibili natin? Try coconut coffee. I have pieces. Yeah, thank you. Okay. Ano ba yung mga kape na bibili natin, guys? Nescafe Signature. 3-in-1. Ito guys, Nescafe, 74,900. Yung green naman is 73,000 dong. So, ano mga titig? Ito guys, 76,900. So, sige, kuha tayo ng tigi-isa. Yan. And then, ito, mahilig sa kape yung mga parents ko So, tigi-isa. You want to try the next coffee? Yeah, later. later. Thank you. Okay, so tingnan natin. Ano to? Magkano? 48,300. Ano siya? Parang Nescafe. Ay, uy, may matcha Ito, G7 guys. May malaki bang G7? Ito guys, G7. Magkano siya? 76,900. Ay, this is matcha? Yes.
Okay. Oh, it's sweet. What? Sarap? You said sarap? You know I'm Filipino, huh? 90,000 pence stick inside. If you buy Wow. four, I like that. I love matcha. buy Mm. four and get on free. Okay, thank you so much. Come on. Okay, I'll get this one. Sarap. Yeah, Okay, I'll try this. cinnamon you want? No, I don't want cinnamon. But yeah, thank you so much. I'll try. Si ate, alam niya, Filipina tayo. So, mocha, kuha rin tayo niyan. 83,100. Parang mahal ba dito, guys? Ayan. Lagay na natin sa baul. Ano ba yung kinuha natin, guys? Sorry. Mocha. So, kuha rin tayo ng, ano to? Ay, mocha na yun. Sorry. Mocha. So, kuha tayo ng hazelnut. Ayan. And then, ano pa kukunin natin, guys? Iba-iba. Classic. Classic. You know what? Sige. Let's try. Tikman natin isa-isa. Yung G7, wala pa tayong G7, no? Sige nga, bumili nga tayo na ito, G7. So, magkano siya? 83,700. Or ito na lang pala. Ito na lang. 66,500. So, bili tayo na itong dalawa. Kasi last time na nagpunta tayo sa Ho Chi Minh, hindi tayo bumili nito. So, try natin to. Talagang pinuntalan dito mga coffee, no? So, tara guys. Check natin yung mga, may mga free taste sila dito, ah. Arabica. Oh, may Arabica, guys. Kaso, magkano yan? 465, 400. Oh, small size. 250 gram. This is 500 gram. Okay. You can smell. Oh, it's a Arabica coffee. Okay. Hinahanap ko yung beans. Ay, magtanong nga tayo kay ate. Since namili tayo. Do you have beans coffee? Like beans? Yeah, beans. Want coffee bean? Beans, yeah. Okay. Right. Okay. Let's follow ate. Oh, is that a bean? Yes. This one Robusta, Stronger, and Arabica. Arabica. Okay. How much is this? This one 242. 242. Okay. Do you know the expiration? Ayun guys, so bumili din tayo nitong Nescafe Signature worth 52,000 Vietnamese dong. Ayan. So itatry natin lahat ng mga kape dito. So ano pa ba? Guys, ano pa yung mga suggestions nyo? Wala na kasi ako alam eh. So mag-ikot-ikot pa tayo? Sige. Ayan kuya. Shoutout sa kuya ko. Nakabili na ako ng beans mo. So, secured na. Nakabili na tayo ng beans. And ang expiration is tinanong ko 2027 pa. So, matagal-tagal pa. So anyway, let's proceed. Sa iba naman, kasi puro kape yung binibili natin. O, ano yan, mga juices, ganyan, mga tea. Uy, ito parang gusto ko bumili nito ng isa. Himalaya. Kaso, 3? 2 plus 1? Parang ang bigat. Ang bigat sa bagahe. 50,900 Vietnamese dong. Gusto ko sana bumili kaso ang bigat guys. 11,500 dito sa grocery. Itong beer nila sa Hanoi, sa Vietnam. Mas mura ba? O mas mahal? Ano pa yung mga bibili natin dito? Mga chicheria. Ay hindi mga ano, ay nakatikim na ako nito guys. Ayan o. 43,900. May halo-halo, assorted pala halo-halo. O ayan guys, nandito na tayo sa section ng mga noodles. So check natin. 13,700 Vietnamese dong. 8,300. Yan. So ito rin, 13,700. So napakarami niya guys. Ayan, ito mga ano to, mga Japanese na noodles to. Pero yung mga, ay ang dami dito guys. Dami mga noodles. Ayun o. So tingnan natin to, 5,100 lang oh.
Magkano? 10 piso? Try kaya natin. Bumili tayo nito. Oh, ay, sorry. So, itry kaya natin to. Bistro guys, oh. Sige, try natin. Isa. Or sige, dalawa. Try natin. Yan. So, 11,500. So, lagyan na natin yan sa baul. And then, kimchi. Sige. Try natin. Isa. 24,500. Oh, mahal to ah. So, sige, try natin to. Smoky K chicken. 24,500. And, ano pa ba? Yan. So, itry natin tong dalawa. Kung masarap ba. So, wala lang. Nag-try lang tayo. And, ayun guys. Nandito na ulit tayo sa kapihan. Kasi feeling ko konti pa lang yung binibili natin. So, dadagdagan natin ng iba. So, pakita ko sa inyo. Pero ito guys, masarap yung matcha ah. Yung tinikman ko. Tentek Vietnamese. Sige nga, try natin to. Naka-half years naman. Authentic Vietnamese. So, magkano siya? 63,000. Sige, let's try. Try na nga na rin natin. Doon na-try na natin to. Pero sige, bibili pa tayo ulit. Magkano to? 71,900. Edition. Okay? Okay na ba to? Yung mga kape na binili natin? Ay, parang ang dami na guys. Ano yan? Mukbang yarn? I think marami na. Sige, mga dalawa na lang siguro. Na coffee. Ano pa ba hindi natin natitikman? Cafe Pho. Cafe Pho. Ano yung Cafe Pho? Cafe Pho. Medyo mahal na yung iba. Luwak. Ano yung luwak? Ay, yung tae. Tae ba yan? Ay, sorry. So, bumili pa kaya tayo ng... Yung mother ko kasi, tsaka yung father ko, nakasa kape. So, sige. Bumili pa tayo nito. Yan, 3-in-1. Manawa sila sa kape. Ayan. So, I guess, okay na to guys. Okay na yan. Baka hindi na magkasya sa luggage natin. Ang tanong dito guys, may tax refund ba? Ang pagkakalam ko nang pumunta ako sa Ho Chi Minh, 2 million Vietnamese dong. So, hindi ko alam kung ganun din dito. But, let's see kung may tax refund ba pag lumagpas ng 2 million. So, ayun guys, ang inabot ng bill natin is 1,541,000 Vietnamese dong. Ito siya. Ayan. So, konti lang pala yung binili natin. Tayo umabot ng 2 million. Ganun. Thank you. Ganun lang. Nakapamili na tayo ng mga pasalubong sa bahay. Puro kape. So, ngayon, paano tayo aakyat? Naka roller in the deep. So, ngayon guys, may elevator ba dito? Hindi pa kasi alam eh. Sige, hanapin muna natin guys. Ayun guys, kailangan natin bitbitin. So, wala tayong choice. Kailangan natin bitbitin guys. Bit na natin. Medyo mabigat. So, tara. Bumalik na tayo ng hotel. And, meron pa tayong isang pupuntahan. So, hindi na top 5, diba? Plus 1. So, yun yung susunod natin pupuntahan guys. Yun yung last na tourist spot dito sa Hanoi, Vietnam. And alam ko for sure, alam nyo na yon, pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Kasi bali-balita ko, medyo mga aggressive yung mga, yung mga tauhan ng ibang store para lang makapag-stay kayo sa kanila. So tara guys, bumalik muna tayo ng hotel and then after natin ilagay itong mga pinamili natin, tsaka tayo alis ulit. Okay guys, andito na tayo ngayon sa pang-last na tourist spot in one day dito sa Hanoi, Vietnam. So guys, ipapakita ko sa inyo ang train street of Hanoi. Tingnan nyo to. Ayan yung itsura niya guys. Train street. Yan yung mga may ilaw na yan. Ayan yan. So beware na lang guys kasi may mga aggressive dito na mga staff na mga coffee shop na talagang pupuntahin kanila doon para lang magstay ganyan. Pero
Tara, samahan nyo ako guys, ipapakita ko sa inyo at if ever man na may encounter tayo ng ganon, hindi tayo magpapatinag at tayo ang mamimili ng coffee shop at pagpapwestahan natin pagdating ng train. So ayun guys, tara, samahan nyo ako, let's go! So bali guys, dito yung entrance, dito sa part na to, sa left side. Ayan, papasok lang kayo dito. So tandaan nyo tong way na to guys ha, papasok to sa Train Street, ayan. Basta sundan nyo lang yung mga tao. And andito na tayo ngayon sa loob ng Train Street. So, tara guys, mag-start muna tayo dito sa left side. Okay. So, ito yung itsura niya. Maghahanap tayo ng pwesto na kung saan makakapag chill tayo. Ayan. Diba? Sobrang mailaw guys. And talagang dumadaan tayo dito sa gitna. May mga nagpipicture. So, ayan. Ayan, kung makikita nyo guys, ang daming mga nagpipicture, ganyan. So, maghahanap tayo ng magandang spot. So far, wala nag-approach sa atin ng mga tindero, ganyan. Ang ilaw. Ang liwanag. Ay, may mga ano rin pala dito guys, oh. May mga... Ay, ref magnet ba yan? Kailangan din natin ng ref magnet eh. So mamaya babalikan natin. Ay, maganda rin ata yung spot doon. So, let's find... Oh, sorry. Guys, may mga nagpipicture. Kaya tumatabi ako. Diretso lang tayo. Hanggang sa makakita tayo ng magandang photo spots. Yan. Gumit na ulit tayo guys. So papasok pa tayo doon sa dulo. Okay, tara guys. Kailangan natin tumawid. Let's go. Okay. Up. Thank you. Woo. Woo. Cảng Hà Nội mà đi grabe. Challenging. Challenging ang ano dito guys, pagtawid. Ayan, nandito na tayo sa pinakadulo ng Train Street. So now, hahanap na tayo ng magandang spot dito. Guys, may nadaanan tayo dito na kung saan naka-indicate yung mga train schedule ng bawat araw. So ito siya guys, para aware lang kayo. Kung makikita nyo, Monday to Friday, iba-iba actually. So 19 to 15, ayan. And then Saturday to Sunday. Ayan. So, post nyo na lang guys. Next na train is 9:15 PM and it's currently 8:27. So, medyo matagal-tagal pa yung hintayin natin. Kaya, namimili na tayo ng pwedeng pagpwestuhan natin dito sa Train Street. Hi. Hello. Hello. What's your name? Zorando. What? Zorando. Zorando. Okay, and then the name of the shop is Gadong Zhuang. Yeah, this is my YouTube. You want? Hello. So, tell them to visit here. Oh yeah? Yeah, so come them to visit here. Yeah. Okay, alright. Ayun guys, dito tayo mag-stay sa Gadong Zhuang. Ayan, so ito siya. And ang next na train schedule pa guys is 9:15 PM and it's currently 8:34, so medyo matagal-tagal pa. And then sabi ni Kuya, yung nakita nyo sa camera, ayun, doon daw sa side mag-start yung train. So, I think this is the perfect spot kasi straight line siya. Ayan. So, tara guys, dito na tayo po. Ayan, so dito tayo mag-stay. Ayun guys, habang naghihintay tayo dito ng train. And sorry, basang-basa ako sa pawis guys kasi sobrang init dito. But anyway, dito tayo nag-stay sa Gadong Zhuang. Sabi ni Kuya, Gadong Zhuang. So kaya ako napili to guys kasi dito manggagaling yung train and then pinili ko talaga yung straight line. So para at least mas maganda yung kuha. Ganyan. And then syempre of course kailangan yung umorder dito. So ang in-order ko guys is matcha. Yeah, matcha yung in-order natin. So syempre matcha lover tayo eh.
So ayan, currently it's 8:39 PM Vietnam time. So ang next na train station is 9:15 PM. Puro ang masasuggest ko guys is pumunta kayo dito ng gabi kasi mas maganda siya pag gabi. Mailaw, maraming tugtog, ganyan, maraming tao. So I would suggest pumunta kayo dito ng gabi dito sa Train Street. Ayan na guys, parating na. Success guys! Grabe, ang lapit! Nakakakaba! Oh my goodness! Wow, what an experience guys! So yun yung last na tourist spot dito sa Hanoi, Vietnam in just one day. Kung gusto nyo rin gayahin itong guide na to, in just one day maiikot nyo na yung Hanoi. So dito na nagtatapos ang trip natin dito sa Hanoi. So again guys, limited lang yung time natin dito. Babawi na lang tayo sa susunod na pagbalik natin dito. So that's pretty much it guys. Yun yung mga tourist spots na pwede nyong puntahan pag pumunta kayo dito sa Hanoi in a day. So kung nagustuhan nyo itong video na to guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Yun lang guys, maraming salamat sa sumusuporta. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Bye! Peace!